Hello! So ang topic natin ngayon is for Circuits 1, DC circuits, which is all about source transformation. So nandito na tayo ngayon sa topic ng different network theorems, kung saan isa dito is itong source transformation. So maganda, meron na kayong idea doon sa mga previous video tutorials natin, like yung mesh analysis, nodal analysis, KVL, KCL, Ohm's law, voltage divider, current divider, series parallel, etc. para ma-apply nyo rin dito sa mga network theorem na pag-aaralan natin. So simulan natin sa source transformation. Okay? Ano ba yung source transformation? So from the word itself, source transformation, tinatransform natin yung sources. Pwedeng itatransform natin yung voltage source to current source or vice versa, tatransform yung current source to voltage source. So what is a source transformation? Define natin. Source transformation is the process of replacing a voltage source Vs in series with a resistor R by a current source Is in parallel with a resistor R or vice versa. So source transformation is the process of replacing a voltage source Vs in series with the resistor R by a current source Is in parallel with the resistor R or vice versa. So yun nga yung sinabi natin, ito raw yung process ng pag-replace ng isang voltage source to current source. Kapag voltage source, dapat meron tayong series resistor sa voltage source. Then, itatransform natin ito into current source na this time magkakaroon ng parallel resistor or vice versa. So, halimbawa, example, meron tayong voltage source with value Vs in series with R. Okay? And then, nakakonect to somewhere in the circuit sa terminal AB. So, by source transformation, pwede natin itong i-convert to current source. Okay? So, mangyayari, magiging current source siya with value Is, and then yung R na to, magiging, instead na naka-series pa, magiging naka-parallel naman across the current source. Okay, tapos yung same terminal AB na nakakonect sa circuit, dapat same rin siya i-connect doon sa circuit, dito sa terminal AB. Okay? So, dapat din nagko-conform yung direction ng arrow sa voltage source. So, kung plus minus yung polarity ng voltage source, kasi ang tendency niyan is isupply niya yung current pa-clockwise, right? So, dapat upward yung arrow ng current source. Or, kapag baliktad naman, sige, kapag baliktad,
Kapag baliktad yung polarity nito, negative, positive. So, ang tendency is i-deliver niya yung current in a counterclockwise, right? So, kaya dapat papalitan niyo yung arrow nito down. Okay. Yan. So, ganun din kung given naman tayo ng current source na merong parallel resistor sa kanya, pwede nyo siyang i-replace or i-transform into voltage source. Kaya meron tayong ganitong symbol, equivalent. Okay. Pwede silang ma-convert vice versa. Pero ano yung formula natin para mahanap yung value ng IS given VS and R? Or vice versa, mahanap yung VS given IS and R? Ohm's law lang. So, by Ohm's law, ang ating VS is equal to IS times R, or IS is equal to VS over R. So, yan lang yung gagamitin natin. Halimbawa, given tayo ng IS saka R, i-convert to voltage source. Yung value ng VS is IS times R. Tapos yung R, same lang din. Hindi nga babaguhin. Okay? Kapag given naman tayo ng VS at R, i-convert nito IS is VS over R. And then same value lang din ng R. Okay, pwede nyo rin itong i-apply sa mga dependent ha. It also applies to dependent or controlled sources. Okay, so papalitan natin yung symbol. 'Di ba pag mga controlled sources, diamond. Okay, plus, minus. Let's say, controlled voltage source in series with R. Okay, let's say VS siya. Pwede siyang matransform into current source. Okay, so plus minus yung polarity, it should be upward. Na meron na lang nakaparallel na resistor R. So, IS siya. So, connected across the terminal A, B. Or, kung baliktad yung polarity nga, so, pwede rin pababa yung arrow. Babaliktarin natin yung polarity nito. Negative, positive. So, dapat pababa naman yung arrow. So, kahit sa dependent or controlled sources, applicable din siya. Pero sa nyo lang din itong Ohm's law, ha? Tapos, take note, ginagamit natin tong source transformation para mas mapadali yung ating computation or paghanap sa current or voltage. Usually, kapag nagsa-source transformation, mare-reduce na lang tayo into simple into simple parallel combination or series combination, like parallel combination of resistors connected across a current source. So, pwede na lang tayong gumamit ng current divider whenever current yung hinahanap. Or kung meron tayong series resistors connected across voltage source, pwede na lang tayong gumamit ng KCL, 'di ba? Or voltage divider kung ang hinahanap ay, let's say, voltage, 'di ba? Tapos, pwede tayong mag-connect ng mga current source, ha? Paano mag-connect ng mga current source na nakaparallel? So, simplifying current sources in parallel. Okay? So, let's say meron tayong dalawang current source na nakaparallel. Parehong upward. Okay? Ano yung equivalent nito?
let's say 5 amps tsaka 6 amps. So kapag parehong upward, IEC niyan or I total is yung sum nilang dalawa. Kasi parehong direction eh. 5 plus 6, 11 amps. Tapos ang magiging final direction ng arrow, pataas din, right? Pataas. So this is 11 amps, equivalent nito. Paano kung gawin kong isang direction ay eto, pababa? Okay, so magiging IT neto is kung ano yung ima-minus nyo, yung pinakamalaki minus pinakamaliit. So we have ilan? Si 6, right? Minus yung maliit, 5, 1 amp. Pero, ang susundin yung final direction ng arrow is yung pinakamalaki, yung mas malaki. 'Di ba si 6 amp yung mas malaking magnitude na pababa? So, arrow down tayo dyan, pero magiging value is 1 amp na lang. Kasi may minus natin. Okay? Paano kung baliktad? Kung baliktad, let's say, upward si 6 amps, tapos downward si 5 amps. Okay, so magkaiba rin magkasalungat din ng direction. So yung IT natin dyan is, subtract nyo rin yung malaki minus maliit. So 6 minus 5, which is 1 amp pa rin. Pero ang pinagkaiba, ang final direction na nung equivalent current source, yung value is, susundin niya ngayon yung upward direction ni 6 amps. Right? Upward naman, 1 amp. Okay? Then last is kung parehong downward. Okay, kung parehong downward, so parehong direction, therefore, parang kanina sa parehong direction na upward, i-add nyo. 5 plus 6. Okay? 5 plus 6. 11 amps. Pero ngayon, ang pinaka-direction ng final value ng current na 11 amps, downward. Diba? Kasi pareho silang downward. Okay? So, pwede kayong mag-combine ng mga nakaparallel na current sources. Pero pwede nyo rin itong i-extend into, dalawa lang yung binigay kong example, pero pwede pa kayong magdagdag ng tatlo. Okay, let's say tatlo and dagdagan nyo pa, pwede. Halimbawa, pababa, pataas, pataas. 3, 4, 5. So, lahat ng mga same direction, pataas, i-add. Okay? And then, kung ano yung mas malaki, isang pababa, tas dalawang pataas, ima-minus nyo. Bale, 9. 9 na pataas, minus 3, pababa, 6. So, mas malaki yung magnitude ng pataas. So, ang direction is pataas, 6 amps, etc. Okay? So, pwede nyo extend to in kahit hindi lang dalawang current source in parallel, 2 or more. Okay, paano naman sa voltage sources? Pwede rin tayong mag-simplify ng voltage sources in series naman. Take note of the keyword. Kapag current sources dapat parallel, kapag voltage sources dapat series. Okay, halimbawa, so meron tayong dalawang voltage source. Okay, na naka-series, di ba? Let's say negative, positive, negative, positive. Sige, 5 volts, 6 volts. Ano yung equivalent voltage niyan?
Okay? Kung pareho sila ng, negative, positive, negative, positive, i-a-add nyo yan, okay? Kasi pareho sila ng placements. Nauna si negative, followed by positive. Let's say pag clockwise, para kang magke-KVL, 'di ba? In clockwise rotation, so pumasok sa negative pareho, additive 'yan. Additive 'yan, bale 6 plus 5, which is 11 volts. So, bale, ang equivalent niyan ay a single voltage source. So, susundin niyo yung polarity nito, negative sa baba, positive sa taas. 11 volts. Okay? Paano kung, okay, baguhin ko yung polarity nito. Gawin ko siyang positive, negative. So, di ba, sumalungat. Nagsimula sa pumasok sa negative, dito sa 6 volt pumasok sa negative, kay 5 volt pumasok kay positive. So, magkaiba. Minus ang gagawin nyo doon. Okay? Bale, sige, ganito na lang. Kung ano yung mas malaki, yung pumasok sa negative, right? 6. Minus yung mas maliit, yung pumasok sa positive, 5 volts. Ima-minus nyo. 6 minus 5, 1. Okay, 1 volt. Pero, ang masusunod na polarity is yung mas malaki, yung pumasok sa negative kapag clockwise direction. So, minus positive 1 volt. Okay? Yan yung equivalent. Next, paano kapag binaliktad natin? So, ginawa ko tong negative, positive, pero ito ang gagawin kong positive, negative. Okay. So, bale, ang VT natin, check nyo kung clockwise saan pumasok tong saan tayo papasok pag clockwise na polarity for 6 volt? Sa positive. Kay 5 volt sa negative. So, magkaiba rin ang pinasukan. So, ibig sabihin minus yun. So, yung mas malaki, 6, minus yung mas maliit, 5, 1 volt pa rin. Pero ngayon, ang susunding polarity ng equivalent voltage source is ito, yung mas malaki. Yung plus, minus, which is equivalent to 1 volt. Okay? Next, paano kung pareho namang ganito? Okay, so check natin saan papasok yung clockwise direction. So, dito sa 6 volt positive, dito sa 5 volt positive. So, parehong positive. Ibig sabihin, i-add nyo yun. Parang kanina na parehong pumasok sa negative kung clockwise, in-add natin, di ba? So, a-add nyo, 5 plus 6, 11 volts. Pero, ang susundin yung final sign, polarity ng voltage source is plus minus kasi pareho sila. Okay, plus minus 11 volts. Okay, so pwede nyo rin itong extend hindi lang sa dalawa, sa tatlo, pwede rin or more. Let's say, sige, bigyan ko kayo ng example ng tatlo. Okay. Positive, negative 7, negative, positive 1, positive, negative 2. Okay, pag clockwise direction, so ito negative papasok, ito rin negative. Okay, ito rin negative. So pare-parehong negative pinasukan, i-add nyo. So 7 plus 1 plus 2, 10 volts. Tapos yung pag dinrawing nyo as a single voltage source, pa-follow nyo yung polarity, plus minus, tapos 10 volts. O pwede rin nating baguhin. Yung isa, gawin kong let's say
11, pero gagawin ko 'tong negative, positive. So, bale, papasok sa negative, papasok sa positive, papasok sa negative. So, yung parehong pumasok sa negative, i-a-add. So, 7 plus 2, 9. Kaso, yung isa pumasok sa positive, so dapat ima-minus nyo. Mas malaki na siya. 11 minus 9, which is 2. 2 volts. Right? Pero anong susundin natin? Ito, yung sign ng mas malaki. Negative, positive. 2 volts. Okay, gets. Etc. So, depende kung ilan yung voltage sources in series. Tapos, by the way, dito sa mga current sources, pag nakuha nyo yung equivalent source niyan, usually, nakakonect lang yan sa mga parallel resistors. Saka nyo i-connect sa equivalent resistors nila sa circuit. Ganun din dito sa mga series voltage source, pag nakuha nyo na yung equivalent voltage ng mga naka-series na voltage source, in series nyo naman i-connect yung resistor na nasa circuit. Okay? So, yun lang naman yung mahalagang concept. O sige, para ma-illustrate natin kung paano mag-solve ng circuit using source transformation, mag-solve tayo ng example. So, sample problems na tayo. Problem number 1. Use source transformation to find VO in the circuit. So, ito yung circuit natin. Okay. So, hanapin natin si VO using source transformation. So, kung gusto nyo gumamit ng mesh analysis, pwede, di ba? Meron tayong 3 meshes. Kung gusto nyo gumamit ng nodal analysis, pwede rin. Meron tayong node voltages, right? Okay, pero instead na gagamitin natin yon, magso-source transformation tayo. So, kailangan mahanap yung voltage across the VO. So, usually, pwede nyo siyang i-retain sa circuit, tapos ita-transform nyo yung mga sources na available sa circuit in such a way na mapapasimple nyo yung itsura. Okay? So, yung mga obvious na pwedeng i-transform nyo. Okay? So, 'di ba? Etong 3 amps nakaparallel kay 4 ohm, what if i-try kong i-convert into voltage source, 'di ba? So, bale, VS net natin dito is Ohm's law, 'di ba, yung 3 amps times 4. Okay, which is 12 volts. Tapos yung R in series is same lang dito sa 4. Dito naman, naka-series si 3 ohm kay 12 volts. So, pwedeng i-transform to current source. So, IS niya is Ohm's law, 12 volts divided by 3. 12 volts divided by 3, 4. Okay? 3 ohms to. So, 4 amps. Then, yung magiging R nung current source in parallel is same, 3 ohm. So, i-transform natin. So, ito,
magiging voltage source na lang siya. Take note of the arrow sign, arrow symbol, pababa. So pagbababa, ibig sabihin, negative, positive. Equivalent na to 12 volts, pero magiging in series. Itong 4 ohm. Okay? Tapos, i-connect nyo, di ba ito yung connection ng terminal AB ng current source. I-connect nyo siya din dito sa taas sa A. So, ito yung A, 2 ohms, right? 2 ohms. Tapos sa baba, dito 8 ohms. Tapos, papalitan na rin natin tong voltage source in series with 3 ohm to current source. Okay? So, magiging, siya, nakaparallel na lang. So, ito naman yung terminal ni, let's say CD. So, dito natin i-connect then sa C, tsaka sa D, yung tinransform nating voltage source in series with resistor. Magiging nakaparallel, diba, nakaparallel na lang tong resistor R, 3 ohm, sa current source naman. Yan. So, anong napansin natin? Yung polarity is plus minus, dapat pataas. Okay, pataas yung arrow. 4 amps na yung value. Next, okay, what if, kasi ang goal natin is to find VO. So, meron na tayong current source in parallel with 3 ohm na nakaparallel kay 8 ohm. Anong napansin nyo? Etong voltage source natin, what if i-convert natin into current source para magiging puro parallel resistors na lang connected across a current source, right? Diba? Masasolve na natin si VO by pwedeng current divider rule or concepts ng parallel elements, 'di ba? Or using Ohm's law na lang, pwede rin. Sige, so itong last na ta-transform natin, bale, isasama ko na tong 4 ohm tsaka 2 ohm, naka-series eh. Yung magiging R is 4 plus 2, 6 ohm. Tapos yung magiging IS, Ohm's law, 12 volts divided by yung R na 6 ohms. Magiging 2 amps. Okay. So, i-convert natin to, okay, in terms of a current source. So, ang sign natin ay negative, positive. Sa pababa yung arrow. Ang value ng current source is 2 amp. Tapos, magiging parallel na itong R natin na 4 plus 2, 6 ohms. Okay. Tapos, copy nyo lang yung remaining part ng circuit, itong portion na yan. So, you will have 8 ohms. Tapos, 3 ohms. And then, yung 4 amps. Yan. So, di ba, nakaparallel na nga lang yung wait, naging inductor. Resistor to. Nakaparallel na lang yung mga elements, yung resistors natin, 6, 8, tsaka 3, na connected across a current source na dalawa. So, dito natin i-apply yung tinuro ko na pag-combine ng mga current source in parallel. Excuse me. So, dito pala natin hanapin si VO. So, dalawang current source na nakaparallel, isang pababa, isang pataas. So, magkasalungat, ima-minus nyo yun. IT is yung mataas 4 minus mababa 2 amps. So, anong i-aano natin? I-follow na arrow. Yung mas mataas, arrow up si 4, right? So, magiging arrow up na yung pinaka-equivalent value is 2 amps. Tapos, i-connect nyo lang yung same load. Yung 6 ohm, 8 ohms, tsaka 3 ohms. Yan. So, plus minus VO.
Eh, 'di ba nakaano na lang tayo, parallel elements connected across, current source. Puwede tayong mag-current divider, sige. By current divider rule or CDR for short, so hanapin natin yung current dito, I/O. Para kapag nakuha yung current I/O dito, Ohm's law na lang, VO is I/O times 8, right? So I/O by current divider is conductance nitong branch, yung 8 ohm, conductance niyan is the reciprocal, di ba? 1/8 over the sum of conductances, sa 6 ohm, 1/6, plus 8 ohm, 1/8 ulit, plus, ito anong value nito? 3 ohms, 1/3, then times the current source, 2 amp. Okay, so check natin sa calcu, 1/8 over 1/6 plus 1/8 plus 1/3 times 2. Okay, 0.4. 0.4 amp. Therefore, by Ohm's law nga, yung VO is 8 times IO, which is 8 times 0.4. So, times 8 natin yan. Okay, 3.2 volts. Okay. Tapos, another method, kasi 'di ba, parallel itong tatlo na connected across a current source. So, pare-pareho yung voltage niyan, 'di ba? Equivalent to the voltage across the 2 amps, which is by Ohm's law, right? So, by Ohm's law, pwede rin yung Rec nito, Rec times the current source, yan na si VO. 'Di ba? Ito yung 2 amps. 2 amps times Rec. Okay? Kasi parallel sila eh, right? Paano yung Rec? Kapag tatlong resistors, reciprocal ng sum of reciprocal. Right? So, or VOO is, anong value ng current source? 2 times 1 all over 1 over 6 plus 1 over 8 plus 1 over 3. Yung equivalent resistance ng tatlong parallel, di ba? Times the current equals the voltage. So, try natin. 2 times 1 over 1/6 plus 1 over 1/8 plus 1 over 3. Okay, 3.2 volts din. So, pwede rin yan. So, depende na lang sa inyo. Tapos, pwede nyo i-check to kung gusto nyo, mag-ano kayo, mag-nodal analysis or mesh analysis. Naturo ko naman na siya para lang ma-check nyo kung magtatali using other methods. So, ganyan naman sa exams nyo mangyayari. Pag solvein kayo ng circuit using different methods. Pwedeng mesh analysis, pwedeng nodal analysis, pwedeng source transformation, pwedeng superposition theorem, pwedeng Thevenin's, Norton's theorem, etc. Okay, problem number 1. Next, sige, problem number 2. For problem number 2, find I/O in the circuit. So, using source transformation lang tayo ngayon, guys, ha? Kasi ito yung focus natin. Naturo ko naman na yung mga other methods, like yung mga simple series parallel resistor, Y delta connection, voltage divider, current divider, mesh analysis,
nodal analysis. So, naturo ko naman na siya, di ba? Panoorin nyo lang, nakalink sa description para ma-check nyo. Ngayon, puro nodal, puro ano tayo? Source transformation. Tapos hahanapin dito si Ayo. Okay, ayan. So, hahanapin natin si IO in the circuit using source transformation. So, paano kaya pwede natin gawin dyan? Okay. So, what if ang gagawin ko, i-retain ko yung mga current sources, tapos i-convert ko into, i-retain ko, ang gagawin ko pala is, dapat matransform yung circuit in terms of current sources lang. Okay? Para pwede tayong mag-current divider, di ba? So, retain ko lang muna to, kasi basta as long as nakaparallel yung mga resistors, di ba? Parallel naman tong 7 ohm kay 3 amps, tsaka sa 1 ohm na naka-series kay 4 ohm. Ito, pwede nga itong i-simplify. Okay, so simplify natin to, bale, 1 plus 4, 5 ohm, naka-series. Tapos, hindi pa pwedeng purely current divider to kasi may voltage source, oh, right? What if, itry muna natin, kasi itong part na to, naka-current source in parallel with resistors. Dalawa, yung 6 ohm tsaka 3 ohm. Convert natin muna into voltage source. Mangyayari, magkakaroon ka ng voltage source in series with the resistor na naka-connected in series yung dalawang voltage source. Eventually, pwede nyo i-simplify into one voltage source, yung naturo ko sa taas, na naka-series kay resistor. Tapos saka nyo ibalik yon into current source. E di puro parallel na, di ba? Sige, ganun gawin natin. So, i-retain ko lang tong part na to, tapos dito tayo magbabago. So, una, isa-isa lang. Ito muna, i-convert natin into voltage source. Okay, bale, hindi lang isang resistor yung R niya, dalawang nakaparallel. 6 saka 3. So, 6 ohm parallel with 3, product over sum, ang shortcut formula, di ba? 6 times 3 over 6 plus 3. So, 18 over 9, 2. So, 2 ohms, right? Tapos, yung Vs niyan is Ohm's law, 5, yung Is times the equivalent resistance R2. So, 10 volts. So, i-draw na natin as a voltage source. Okay. So, bale, dahil pataas yung current source natin, yung arrow niya, ang polarity ng voltage plus minus. Okay. Which is 10 volts na, di ba? Then, magiging in series na lang yung equivalent resistance ng dalawang parallel 6-3 ohm, 2 ohms na siya. Yan. Tapos, i-connect nyo, ito yung connection niya, terminal AB, right? So, connect nyo sa 5 volts yung taas, negative, positive. Tapos, the rest na yung sa baba, yung sa paa nitong 7 ohm. So, copy nyo na lang. 7 ohm. Tapos, etong 3 amps. Pataas. Tapos, eto nga yung i-combine na nating single resistor, magiging 5 ohm na lang na nakaparallel din. 5 ohm. Yan.
Tapos, anong napansin natin? 'Di ba naka-series nga itong 10 volts sa 5 volts. So, apply natin yung ginawa natin kanina. So, kung pa-clockwise tayo, paano i-co-combine yan? VT is pumasok sa negative. So, parehong pumasok sa negative, edi i-add natin. 10 plus 5, 15 volts. Okay, bale, i-drawing natin as a single voltage source. So, sundin nyo yung polarity kasi pareho sila. Plus, minus, right? 15 volts na naka-series dito kay 2 ohms. Tapos, the rest, copy nyo lang to. 7 ohm, 3 amps, 5 ohm. Yan. So, ang hinahanap is yung IO dito sa 7 ohm. Yan. So, last step, i-convert na natin to into the goal, diba? Lahat ma-convert into current source. So, naka-series naman si voltage kay 2 ohm, pwedeng i-convert to current source. So, IS is Ohm's law, voltage 15 volts divided by the resistance R2, 7.5 amps, di ba? So, yung R mo is the 2 ohm pa rin. So, ko-convert na natin into current source. So, polarity ng voltage is plus minus, so dapat pataas. Which is equivalent to 7.5 amps na magiging nakaparallel na yung 2 ohms. Right? Okay. Tapos the rest, copy nyo na yung natira. Ito, si 7 ohm, si current source, 3 amps, tsaka si 5 ohm. Okay. Tapos, anong napansin? Yun na nga, the goal. Nakuha na natin yung goal na puro mga current sources in parallel with resistors. Right? Bale, pwede nating pag-isahin yung current sources. Di ba? Etong 7.5 amps tsaka 3 amps, paano i-combine? Parehong naka-upward yung arrow. So, IT is sum nila. 7.5 plus 3, 10.5 amps. So, ang pinaka-final direction ng equivalent IT, pataas din. Then, equivalent na siya sa 10.5 amps. Tapos, connect nyo na lang yung mga resistors natin. 2 ohms, 7 ohms, tsaka 5 ohms. Tapos, dito hanapin si IO. Di current divider na lang din uli, right? So, by current divider rule, or CDR, IO is, so yung hinahanap na current is sa 7 ohm. So, hanapin nyo yung conductance niyan, 1/7. Then, over the sum of conductances ng lahat ng branch, so 1/2 for 2 ohm, 1/7 for 7 ohm, and 1/5 for 5 ohm. Yung mga sum ng conductances nitong branch. Then, times yung supplied current source, which is 10.5. So, gamit na lang kayo calculator. So, 1/7 over 1/2 plus 1/7 plus 1/5 times 10.5. Okay. Ay, ans 1.77 or 1.78. Okay, so therefore, IO is approximately 1.78 amps. Okay, gets?
using source transformation. Okay, next problem tayo. Problem number 2 pa lang ito, no? Next, problem number 3. So, find Vx using source transformation. Plus minus 6 volts, 2 ohms. (0.25 Vx) 4 ohms. 18 volts. Ang hahanapin si Vx. So, using source transformation tayo, Okay. So, bale, meron tayong circuit. Hanapin daw si Vx, yung voltage across the 2 ohm. So, check natin yung mga possible i-transform. Okay, what if i-transform ko itong, kasi naka-series si 2 ohm kay 6 volt. Pwedeng i-transform to current source. Ito rin, naka-parallel si 4 ohm sa, anong tawag dito? May arrow, meron kang diamond symbol with an arrow. So that's controlled current source na nakadepende sa value Vx, voltage across the 2 ohm. So this is voltage controlled current source. Pwede rin siya, 'di ba sabi ko kahit dependent or controlled voltage controlled sources, pwede yung gamitan ng source transformation. So try natin. Bale dito muna tayo sa 6 volts in series with 2 ohm. Ano yung IS niyan? Ang IS niya is Ohm's law, 6 volts divided by the resistance 2 ohms. So, 3 amps. Tapos, same, yung R niya is 2. Tapos, dito naman, bale, ko-convert natin to voltage. So, Vs niya is Ohm's law. So, yung current, 0.25 Vx times 4. So, 0.25 times 4 kasi 1/4 yung 0.25, diba? Maka-cancel. Vs is magiging Vx na lang. Tapos, same yung R niya is 4. So, pag ni-redraw natin, ito magiging current source na siya. So, check nyo yung polarity. Plus, minus, so pataas. 3 amps na siya. Tapos, magiging parallel na tong 2 ohms sa kanya. Yan. Copy lang natin to, yung 2 ohm. Diyan din si Vx. Tapos ito, magiging ano na to? Magiging voltage source, voltage controlled, controlled voltage source na may naka-series na 4 ohm. So, dito natin i-connect. So, naka-series yung 4 ohm, tapos magiging voltage source na to. Instead na arrow, ang ilalagay nyo, polarity na. So, dahil pag ganito yung arrow, plus minus dapat dito. Ano ng value niya ng Vs? Vx na lang. Okay, Vx na lang siya. Tapos, connected pa rin dito sa 18 volts. Plus, minus 18 volts. Yan.
Ano kayang next nating puwedeng gawin? So, meron tayong ngayon nangyari, naging parallel si 3 amp dito sa dalawang resistor. 'Di ba puwedeng i-convert 'yan pabalik into voltage source? Sige. So, bale ang R natin diyan is yung parallel na 2 ohm na dalawa. So, 2 ohm parallel with 2, that's product over sum. So, 2 times 2 over 2 plus 2, or kapag same resistor sa nakaparallel dalawa, yung value ng resistor divided by kung ilan sila, 2, 1 ohm. Okay? Tapos, para makuha yung Vs, Ohm's law, current times resistance. So, yung resistance R is 1 times the current 3 volts. Right? So, ngayon, ito, i-convert natin into voltage source. So, magiging voltage source. So, pataas yung arrow ng current source. So, dapat plus, minus. So, 3 volts na siya. Then, in series na itong 1 ohm. Okay? Pero wag niyong aalisin. Take note, dito tayo sa node naghahanap ng Vx, right? So, dito pa rin yun, plus, minus Vx. Okay? Tapos, copy the rest ng circuit. 4 ohm plus minus Vx, ito, tsaka 18 volts. Okay, yan. So, paano natin to masasolve? Hanapin si Vx. So, nakaano na lang tayo. Ang good thing sa circuit, na-transform natin into series voltage sources with resistor. Okay? So, what if hanapin ko yung current muna? Current dito, kasi isang current lang magpa-flow dyan, di ba? I. Dito sa whole loop. So, mag-KVL at the loop. So, bale, ang polarity nito, plus, minus. Kung ang direction ng current is pa ganyan, papasok dapat sa positive sa mga resistors yung current. So, summation of voltage is 0. Hanapin natin si I. So, dito kay 3 volts, kung saan pumasok yung inassign nating direction, clockwise tayo, di ba? So, we have 3 volts papasok sa negative. So, negative 3, and then plus voltage sa 1 ohm, Ohm's law, resistance times the current, yung unknown pa ay 3I. Plus, dito rin positive, resistance, voltage across the 4 ohm, resistance 4 times the current I. Sa voltage source natin, dito sa controlled voltage source, papasok siya sa negative. I mean dito, ay sa positive pala, sorry. Okay, plus Vx. Tapos sa 18 volts, papasok sa positive. Plus 18. Okay, and then equal to 0. So simplify, bale magiging ilan to? Negative 3 plus 18, 15. Then 3 plus 4i, 7i, plus Vx. Equal to 0. So let's say equation 1 to. Nagkaroon tayo ng dalawang unknowns eh. Si Vx saka si I. Okay, gawa pa tayo ng isang equation. What if mag-KVL lang tayo dito sa loop, dito sa left loop? Okay? So, bale, ang gagawin natin, dito lang tayo mag-KVL. So, KVL at left loop. So, summation of voltage is 0. Dito lang bale, kay 3 volts, dahil clockwise, papasok sa negative polarity. Okay? So, negative 3
Ay, okay. 1 amp lang pala, sorry. 1 lang nga. Okay, thank you, team. So, 1 lang pala, sorry. Bakit naging 3? 1. So, mangyayari dito, hindi 7 but 5. Okay, correct. 1 ohm nga lang, bakit ko ginawang 3? So, 15 plus 5i plus Vx is equal to 0. Next, so dito tayo magka-KVL sa left loop. Bale, papasok sa negative polarity yung papasok tayo sa negative polarity kasi ang na-assign nating rotation is clockwise. So, gagamit tayo negative sign for 3 volts. Tapos, dito sa 1 ohm plus Ohm's law ay 1 times I. I pa rin yung dadali dyan, di ba? 1I or I na lang, sige. Then, dito kay Vx, papasok sa positive. So, plus Vx yan, right? Equal 0. So, pag sinolve natin ngayon dito, ito yung equation 2 eh. Okay, what if isolve natin si Vx in terms of I, transpose si negative 3, transpose si I dito. Vx is positive 3 minus I. Okay, ito na lang yung equation 2 natin. Yung nakasolve si Vx in terms of I. Ayan, masasolve na natin ngayon si I or Vx using equation 1 and 2. So, i-substitute ko, substitute 2 in 1. Ito yung equation 1, di ba? So, 15 plus 5i plus the Vx in terms of I, 3 minus I equal 0. So, in terms of current na lang to, 1 unknown I, masasolve na natin siya. So, add natin or transpose natin tong mga constants. Bale, ito pwedeng i-combine 5i minus I, 4i. Okay, equals 15 magiging negative, 3 magiging negative. Okay, so bale, 4i is equal to negative 18. Divide both sides by 4. I is, okay, negative 18 over 4. Negative 4.5. Ayun, so nakuha na natin si I, negative 4.5 amps. So makukuha na natin si Vx using 2. From 2, Vx is ilan? 3 minus I. So 3 minus I. And then ipapalit natin yung value na nakuhang I, negative 4.5. So, bale magiging 3 minus negative 4.5, bale plus 4.5 na siya. 3 plus 4.5, 7.5. Okay, so ito yung value ni Vx. Di ba yan yung hinahanap? Find Vx lang naman. Okay, find Vx using source transformation. So, nasolve na natin yung problem using source transformation. Okay, problem number ano to? 3. Okay, sige, next. Problem number 4. Problem number 4. Okay, for problem number 4, find Ix. Still using source transformation. Okay, ito yung circuit. (24 milliamps).
negative, positive, 2ix, 5 ohms, 10 ohms, ix. Yan, ito lang. So, find ix using source transformation. Okay, so anong pwede nating i-source transformation? So, retain ko si ix, I mean itong 10 ohm, kasi pwede siyang i-solve, i-transform yung 24 milliamp sa nakaparallel na 10 ohm. Pero re-retain ko to, ang gagawin ko, eto, kasi pwedeng i-transform to, diba? Naka-series si 5 ohm kay, anong tawag dito? Voltage source to na controlled, right? Kasi may diamond symbol, tas may polarity, na nakadepende yung value sa Ix, yung current flowing sa 10 ohm. So this is current controlled voltage source. So pwede rin natin tong i-transform in terms of current source, right? Kahit controlled yan. So transforming, bale magiging IS niya is Ohm's law. Yung value ng voltage source, 2Ix, divided by yung resistance, 5 ohms. So, 2/5 Ix. Ano ba yung 2/5? 0.4, right? Okay. Tapos yung R, still 5 ohms. So, pag transform natin, so copy lang natin tong first part, yung nasa left. So, 24 milliamp, upward arrow. Tapos, parallel yung 10 ohm. Then, magiging nakaparallel na yan. Parallel na tong 5 ohm na connected across. So, magiging current source na to. So, kung yung polarity nito is negative, positive, dapat pababa. Pababa yung arrow. Na ang value is 0.4 Ix. Ang hinahanap ito si Ix, right? So, paano natin tayo solve? Paano mahanap si Ix? Okay, what if mag-nodal tayo? Nodal analysis dito sa taas. Let's say node Vx. Isang node lang yan, guys, di ba? Tapos ito yung ground. Ito yung reference node. Okay. So, assign tayong direction dito pababa. I1. So, mag-node voltage, mag-node nodal analysis tayo. Isa lang naman yung node voltage, Vx lang. Inassign ko as Vx. So, bale mag-KCL tayo. KCL at Vx. Tapos, summation of current entering equals summation of current leaving. So, yung entering, si 24 milliamp lang, right? So, 24 milliamp equals, so puro leaving na to. So, si Ix, nilabelan na siya as Ix plus, etong I1, and then yung value ng current source, 0.4 Ix. I-represent natin tong I1 in terms of the node voltage. Kasi that's higher potential Vx, pababa yung inassign ko, minus lower potential ground. So, Vx minus the ground 0. So, 0 volt yan. Over 5. So, 24 milliamp is equal to Ix plus, yun nga, so Vx na siya over 5 plus 0.4 Ix. So, hindi ko na transform tong Ix in terms of Vx kasi unknown naman si Ix eh. So, alisin ko lang tong denominator na 5, multiply ko both sides by 5.
So, 5 times 24 milliamps, ilan yan? Kasi kapag milliamp, raised to the negative 3. Okay, 0.12. Tas 5 times Ix, 5Ix. Tas dito, cancel si 5. Vx na lang. Tas dito, 5 times 0.4. Okay, 2Ix. So, pwede nating isolve si Ix dito. Bale, transpose ko si Vx sa kaliwa. So, 0.12 minus Vx is equal to 5Ix plus 2Ix, 7Ix. Then, divide both sides by 7. So, cancel. Ix is 0.12 minus Vx over 7. Equation 1. So, dapat may dalawang equation tayo kasi nag-introduce tayo ng another unknown. Isang unknown na si Ix, yung pinapahanap sa problem, nag-introduce pa ako ng another unknown Vx. Paano tayo kukuha ng another equation? By Ohm's law na lang. Diba? Take note, yung ating Ix is what? Or yung Vx para mas madali, voltage is equal to, resistance times the current. Kasi yan yung current kay 10 ohm is Ix, resistance niya is 10, bali by Ohm's law, Vx is 10 Ix. Right? So ito agad equation 2. But Vx is 10 Ix. Yan. Pwede nyo nang i-plug in dito, substitute 2 in 1. Etong Vx in terms of Ix, papalit nyo yan. So, 0.12 minus Vx, 10 Ix na siya, over 7 is equal to Ix. Solve na lang natin to, naging linear equation in one unknown Ix na lang siya. Madali na lang yan, di ba? Cross-multiply nyo lang dito si 7. So, 0.12 minus 10 Ix is equal to 7 times Ix, 7 Ix. Transpose si negative 10 Ix sa kanan. So, 0.12 is equal to 7 Ix plus 10 Ix. 7 Ix plus 10 Ix, 17. 17 Ix equal to 0.12. Then, divide both sides by 17. Yan. Masasolve na natin si Ix equal to 0.12 over 17. Ilan yan? Approximately 0.12 over 17. Okay, exact value ay 3 over 425 amps or approximately 7.059 times 10 to the negative 3 amps. Okay, yan. So, sinubstitute natin, sinubstitute natin tong equation 2 sa 1. Tapos, sinolve natin 0.12 minus 10 Ix over 7 equals, actually, pwede nyo na lang tong i-shift solve. Etong part na to. Pag shift solve nyo yan, 0.12 minus 10 alpha x. Alpha x yung Ix or x variable over 7 is equal to yung Ix, which is alpha x. So, shift solve 1.
Ayan, 7.059 times 10 to the negative 3. Or in fraction, 3/425 amps. Okay, so yan. So nakasolve tayo ngayon ng 4 problems pa lang. Sige. Tuloy na lang natin to. Solve pa tayo ng more problems next time. Still, for the topic source transformation. Okay, so sige. Hanggang dito muna. Follow nyo lang ako sa ating account para ma-notify kayo pag meron tayong video tutorials next time. And mag-subscribe din kayo sa ating channel, Engineered Math Channel. Ililink ko na lang sa description lahat ng mga video tutorials natin dito sa circuits, pati yung pinaka-playlist ng circuits 1. This is circuits para mapanood nyo lahat ng mga video tutorials natin simula sa unang lesson hanggang sa last lesson. Para meron kayong reference video tutorials playlist from our channel sa subject na circuits 1. Okay? For your whole subject, circuits 1. So, good luck sa mga nag-take nitong subject na to, circuits 1. Kayang-kaya nito basta mag-practice lang kayo, mag-solve ng maraming problems. Okay, panoorin nyo lang lahat ng mga video tutorials natin para makatulong din sa inyo. Okay, sige. See you on my next video tutorial. God bless everyone. Bye-bye!